Nasa bangong katupad ang isda, busy sa tubig, murag diskarte sa kanto. Pag fishing iba'y ayaw kumpiyansa, murag hustler sa dagat, tanaw-tanaw sa tubig aron makakwarta. Lambat o prisi kinabuhi sa lawod at kung gitaya, maglampo aron sa Ginoo para makakuha o mga isda sa lawod. Mauy akong kasadya sa pag-fishing, way hunong sa pagpaning kamot o pagpanagat. Hangtod makuha ang gasa, kalipay kung makakuha sa dakong lapu-lapu, kalipay sa pagpanagat hangtod sa gabi. Palawod ang stage, ako imong kauban nimo sa lawod sa kinabuhi. Bisan pag ang panahon mo hampak ka nato, silbing sa pangisda ang atong trabaho. Ayan, shout out mga ka-fishing. Ito nga pala ang vlog ko, to ay tutorial o paliwanag ko paano kami naghahanap buhay sa pamusit o tawag namin pataw-pataw. Ito yung maraming klase yung pataw-pataw sa pusit. Mayroong patay, unay siya, patay. Hindi ko mapakita kung anong ito muna ipakita ko sa inyo ang tawag namin fish trap. Tawag karamihan ito bubo. Pero ito panggay. Ang bubo, ang karamihan ng bubo square. Ito bilog. Ito ang hanap buhay dito sa bandang norte ng Cebu. Maraming tawag nito, panggal, panggay, fish trap o timing. Ang iba, timing. Makita nyo po, bilog siya. Nagbilog kami ng 12 nga kabilya, 12 mm. Sunod, ang gamit namin screen nga media. Plastic lang gamit namin kasi mabilis gawin ang plastic. Gumagawa rin ako ng chicken wire nga media. Mas mahal yun. Ang metros noon nasa 400. Ito siya ay 100 plus lang. Saka ginamit naming butas dito sa taas ay Mountain Dew o clear nga plastic, kasi kung hindi siya clear, hindi siya mayroong hindi siya susutan. Kaya dito namin nilalagay yung pain sa kwitan. Parang ang bukasan nandito. Kita nyo. Dali namin nandito yung ginagamit namin ay numero 7 o size na lubid. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Dali ang payaw ko, tingnan nyo. Lagyan ko lang ng styro sa loob para hindi siya lulubog. Ang gamit namin kasi mababaw lang dito, 20D pa lang ginagamit ko. Depende sa inyo rin kung anong gusto nyo. Kung mababaw lang, pwede. Pero mas maganda nito ang 6 lang lubid para hindi siya sa agos ng dagat, sabal, para hindi siya mahila. Kung mahila, gumalaw to, hindi ito pasukan. Pinatadtad namin yung tamban o tuloy, dito namin pinapasok, nilalagay. Ang iba nito hindi tinatalian, gawa lang nila na dalawang ipit na gawayan. Itong ginagawa ko, tinatali ko para isa na lang ang gamit. Yan, tagtarin mo, saka ilagay mo dito. Yan, ipitin. Depende sa inyo kung anong pain yung gusto nyo. Dito sa amin marami kasing klase. Pumapain kami ng tamban, pumapain din kami ng scallop. Yung pinaka ng scallop, kasi maraming scallop dito, pinapain namin yun. Pero karamihan talaga tambal o tuloy. Yan. Ito yung paliwanag ko sa fish trap. Ang paggawa nito, marami akong video dyan, o kaso karamihan ng video ko paggawa nito nagla-live lang ako para hindi ako nakikita niyo paano gawa sa mga live ko. Yan. Ito na yun, depende yan. Marami ako dito. Ang gamit ko ay 6 na piraso. Hindi pares-pares ang laki. Yan. Tingnan, clear ito. Ang isa, clear. Ito yung mga magandang mga ito sa sa coke. Pero siya, manipis. Hindi katulad ng Mountain Dew. Kapal. 1.5 lang o
ono ang bunga nga ang lalim para mabilis siya kapas. Ang ginagamit ko sa media, 4 lang na mata pataas. Saka tinatakpan ko, binibilog ko. Yan. Dito naman tayo sa lagayan ng isda sa bangka. Pakita ko sa inyo kung paano, may sugat ako. Paano nilalagay namin, kung saan namin nilalagay yung isda para palaging buhay. Ayan. Okay. Ayan. Dito tayo, nandyan ang bangka ko. Medyo madilim yung ng bangka ko. Dito tayo sa kay Christian, sa kasama ko. Ito yung tinatawag namin yung aquarium o buliga. Parang katulad din sa Tagapalawan, gumagawa kami. May ano lang, may butas lang para pag hindi siya mag-stuck ng tubig. Ito yung ano, tsaka nilagyan namin ng ganito para na-stuck. Yan sa buhay-buhay sa Palawan, ganito rin naman. May butas dito, 4. Minsan namang iba, bumubutas dito sa baol o sa kaskot. Ayan. Diyan kami nag-ano ng buhay-buhay. Dito naman tayo sa bangka. Dito tayo mag-ano, maliwanag sang yung mga payaw ko, mga sirang payaw. Kalat sa bangka ko. Dito yung bangka ko. Ayan. Malaki itong buhay-buhay ko. Yan, may mga takip. Tinakpan ko lang. Yun, ito na yun. Ang tawag namin patapon. Ginagamit ko 2 sima dahil nagpapatapon ako kasi mababaw lang naman sa binaba. Pinapanagatan ko 4 na dipa. 3 dipa, 4 na dipa. Tingnan nyo. Iba yung ano ko, 2 sima ang gamit ko. Saka mayroong tingga para mabilis siya lumunod. Yan. Dito ko iyan, magtuhog ka o magano ka, una mo na iyan mo sa may buntot papunta sa bunganga, saka dito mo itali mo yung bunganga para hindi itali mo muna ang bunganga bago mo itali dito. Yan. Balik rin natin para mapaliwanag ko lumayas. Ito yon mga fishing. Itali mo yung bunganga pakatulad yan. Paliwanag ko lang ha. Ito yung bunganga niya, itali mo 2 bisis. Kasi iba, pag hindi pa alam niyan, hindi yan makahuli dahil yung isda. Pag di mo itali, pag hawakan yan, mapunta yan dito sa may taga ang isda. Hihilahin niya ang pusit. Kaya di mo matagaan ng pusit, ang isda lang yung matagaan. Kaya sigpitan mo talaga pag tali, saka mo itali dito. 1 o 2 o 3. Pakato dito, papunta dito sa ano, papunta dito sa may dulo. Yan. Yan. Kasi kung di yan nakatali ang bunganga ng isda, pag hila niyan, pag hawak niyan, pupunta yan dito sa may sima yung isda. Pero kung nakatali, mabitawan nyo ng pusit, ang pusit ang matagan. Yan. Okay. Gamit namin ay 20. Ano? Na ito may ano ito may sibol. Malayo lang. Ito rin gamit namin sa payaw. Nalaman mo naman yan ng kung may pusit, tatayo yan ang payaw. Ito naman yung ilaw namin sa gabi sa lighter. Bibili kami ng lighter, makamura kami sa lighter kung wala nang ilaw. Makamura kami ng lighter pag isang dosina ang binabili namin, binibili 90 ang dosina o 100. Wala na talaga mga ilaw yung mga ano ko, ayaw. Kailangan na natin bibili. Yan o, hindi na may ilaw. May ko mo kakip. Why? Wa. Ito na yung ano, tayo na ulit. Medyo malabo. Malabo. Lagat. May kausap lang. Ito yung ano natin. Gumagamit ako ng reflector kasi pag matamaan ng flashlight, makita mo kahit na wala itong ilaw. Sa katanda ko na rin ito, sa dami mga nagpayaw na
pataw-pataw, minsan magka-dikitan kami. Matandaan ko kung anong klase yung payo ko. Ito na yung ano namin. Makita niyo kung gaano kahaba. Hindi nga kaabot ng metros. Nabagal ah. Pwede rin yung metros. Ito yung tingnan namin. Kasi mababaw lang, tinanong na 4 na di pa lang. Nahati lang namin yung mahaba. Ito yung sip. Ito naman, yung taga. Dito yung bunga ng isda. Palusot mo doon. Pag lusot na dito, punta mo dito sa may buntot. Dito may pataga sa may buntot. Hindi talaga sa bundot ha. Dito talaga sa may lalim lang sa may pusuran. May ano diyan, may paano yung matigas na yan. Kasi kung nandiyan na sa bunganga niya, nakagano na. Pagkainin niya dito sa may uluhan, mapuputol man yan, naiiwan pa rin yung kasama pa rin yung ulo at saka ang buntot. Kaya hanapin niya ng pusit. Kaya yung saka ka na magpatapon, pag hawak mo, patapunan mo, makita niya, habulin niya, hanapin niya yun. Pag hanap niya, makita niya yung tinapon mo na may sima na. May sima na siya. Pero ito may irong itong isda. Yung isda rin niya hindi malaki masyado, hindi matago yung sima. Ang gamit namin, pwede rin naman isakat. Ito yung katulad nitong ginagamit sa karamihan dito. Yan, sorry. Ito yung talagang karamihan nga ginagamit. Isa lang. Ito yung gamit ko. Ito ngayon lang to dahil yung baga ko hindi pinapatay ang makina. Umiikot lang ako kaya ibang kaiba siya. Ito lang. Tris nga taga 563. Binabaluktot namin, pinaakangat. Saka binabalik para lumaki lang siya. Mas maganda yung itong taga kaysa sa stainless. Kasi ito pag sumabit na siya, kahit na ibitawan mo, hindi yun makakali, hindi ito makaiwo bitaw. Yan mga kapising, pinaliwanag ko. Ang shoutout nyo pala sa taga Davao na humihingi nito ng kay Beloy. Shoutout po sa iyo, idol. Maraming salamat sa iyong pagsuporta at panood ng aking mga vlog. Panoorin nyo na po ang mga luma kong mga vlog. Mayroon akong tutorial habang paano ko hinila, paano ko kinuha. So mayroon pa akong camera kapag video ako ngayon, pero tingnan ko, masikapan ko nga magawa ko ulit yung camera ko o ma-recover ko. Paliwanag ko sa inyo paano makita nyo kung paano ko hulihin, paano ko slow mo ko. Karamihan kasi di ako nagsa-slow mo sa mga video ko, di ako magaling kasi mag-edit, kaya yun, ako lang kasi gumagawa nito. Hindi naman ako sumasahod, pero pinapakita ko lang ang hanap buhay namin, paano kami kumikita, paano kami sa dagat, nilalaro ang aming hanap buhay sa dagat. Meron tayong mga kanya-kanyang strategy, may kanya-kanya tayong hanap buhay kung paano natin umingkam para sa ating pamilya. Ayan, maraming salamat mga kapising sa walang sawa niyong panonood sa aking mga vlog. Ito lang muna ang natin, paliwanag natin ang mga hanap buhay natin sa pataw-pataw o pamusit. Yan, sana hindi kayo magsawa sa mga panood sa aking mga vlog. Ang mga luma kong mga vlog, episode 1, 2, 3, 4 sa pataw-pataw. Episode 1, pataw-pataw o pusit. Yan lang mga ko, episode 1 to hanggang 200 na yan ang ang episode ko. Kung panood nyo dyan, makahanap kayo dyan ng tutorial. Yan nyo lang yung pataw-pataw. Search nyo lang sa aking BJ Fishing. Bell all nyo para makita nyo yung mga video ko ng mga luma. Ano nyo lang, may mga episode yan. Pataw-pataw. Yan lang ang title. Di ako masyado magaling mag-title ng mga yan lang, jackpot. Yan lang mga title ko. Hindi masyado ako nag-title ng hindi naman, kasi nungalingan naman. Para lang maingganyo ang tao. Ayaw ko nung ganun. Kung di sila manood, okay lang sa akin kasi napakita ko lang naman kung paano ko maghanap buhay. Pakita ko lang na para may matunan din ang kapwa ko Pilipino, na hindi lang isang hanap buhay ang meron ang dagat.
Huwag natin iano sa sarili natin, iisip natin nga kahit na bawal, ito lang alam ko nga, hanap buhay. Hindi, nilagyan kita ng utak ng Panginoon. Nilagyan kita ng kamay kung paano tayo gumawa. Huwag natin ano sa ating sarili nga, ito lang ang alam ko, kahit na bawal, illegal, ito lang ang alam ko. Hindi yun. Nilagyan tayo ng kamay, utok, mata, paano pili kung anong gusto nating hanap buhay. Ako hindi ako nakapag high school, hindi ako nakapag tapos, pero kaya ko buhayin ang pamilya ko sa tulong ng Panginoon. Ayan, maraming salamat. God bless sa ating lahat. Nasa bangong katupad ang isda, busy sa tubig, murag diskarte sa kanto. Pag fishing iba'y ayaw kumpiyansa, murag hustler sa dagat, tanaw-tanaw sa tubig, aron makakwarta. Lambat o prisi, kinabuhi sa laod at kung gitaya, maglampo aron sa Ginoo para makakuha o mga isda sa lawod. Maoy akong kasadya sa pag-fishing, way hulong sa pagpaning kamot o pagpanagat, hangtod makuha ang gasa. Kalipay kung makakuha sa dakong lapu-lapu, kalipay sa pagpanagat hangtod sa gabi. Palawod ang stage, ako imo Fire fishing, fire fishing. Dakong bangka sa kadlawon, dasig lang. Palawod lang, tagihapon sa kinabuhi, simple lang. Tara na para makasayo na ta. Ang balut sa dagat sa kabundagon, gininhawa sa hangin. O kasi ka sa mga isda, ilabay na ang lambat, aron kita makakuha. Magdepende ang panahon, tinuod nga risko ang panagat. Sa dagat kami nabuhi at makakaon. Batch fishing sa baybayon akong namataan, among pangabilawang daw sa dagat. Paniguha o pangandoy akong baon, ugma sa tubig ipapaon sa akong pamilya. Sa kasakit o kalis o dili mapalupig, amo gihapon dalang nga unta makaginhawa. Mananagkat nga magpabilin malaumon, sa init kukulan silang gihapon. Pili mo takas sa pagpaning kamot, mahimong ligon sa paglako. Maoy akong gisaligan, ayaw kahadlok o padayon ra. Batch fishing kisaligan sa pamilya, sa kahayag sa langit makita ra. Mga ista makuha, magpakitang pusit pataw-taw. Sa laot tara ari ba na, panumpa sa pamilya makalampos ra. Batch fishing sa baybayon akong namaan, among panganilawang daw sa dagat. Paninguhaw pangandoy akong baon, ugma sa tubig ipapaon sa akong pamilya. Sa kasakit o kalis o dili mapalupig, amo gihapon dalang na unta makaginhawa. Batch fishing sa baybayon akong namatan, among pangandilawom daw sa dagat. Paningguhaw pangandoy akong baon, gugma sa tubig ipabaon sa akong pamilya. Sa kasakit o kalis o dili mapalupig, amo gihapon dalang na unta makaginhawa.